sapat, abot kaya, at ligtas na pagkain para sa bawat Pilipino. This is the ATI Network's vision for the whole country. And we have been working to turn these into reality by continuously empowering and capacitating our agriculture and fishery stakeholders. We strengthen competency and competitiveness through capacity building. We model technologies and promote the best agriculture and fishery extension practices and innovations. We empower farmers and fishers through advisory services. We enhance extension knowledge products and services. And we help improve enabling environment and governance for agriculture and fishery extension. Kami ang Agricultural Training Institute. Kasama ang 16 na training centers at ang libo-libong learning sites at FEEDS centers sa buong bansa. We promote excellent extension services for a sustainable agriculture and fishery development. Ito ang aming vision for the whole nation. Paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagkasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center, Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2 at ng himpilang ito. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ito ng bagong pananaw.
Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating official Facebook pages ng ETI Region 2, DA Region 2, NIA Cagayan Valley Region, NIA Maris Magat River Integrated Irrigation System at sa lahat ng ating mga katuwang na partner radio stations. Sa ngalan po ng aming butihing OIC Center Director Dr. Clarice Marayag Alaska dito po sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, taus-puso po namin kayong binabati dito sa ikasyam at huling episode ng ating Radyo Eskwela School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Ako po si Jolina Sanchez at ako ang inyong makakasama ngayong araw sa pagtatapos ng ating makabuluhang paglalakbay sa larangan ng makabago at sustainableng pagsasaka. Isang mainit na pagbati po sa 1,500 farmer enrollees mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Isabela. Kayo po ang tunay na dahilan at inspirasyon kung bakit patuloy po naming isinusulong ang ganitong mga programa. Maraming salamat po sa inyong aktibong pakikilahok at dedikasyon sa pag-aaral. Lubos din po ang aming pasasalamat sa ating pong mga katuwang na ahensya at organisasyon na walang sawang tumutulong at sumusuporta upang maisakatuparan po ang ating Radyo Eskwela, ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at mga experiment stations na pinangungunahan ng ating Regional Executive Director Dr. Rosemary G. Aquino. Ganon din po ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris na pinangungunahan po ng kanilang Department Manager A na si Engineer Gilio Michael A. Dimoloy. At ganon din po sa National Irrigation Administration Region 2 na pinangungunahan ng kanilang Regional Manager na si Mr. Raimundo B. Apil. Ganon din at pinasasalamatan po natin ang PhilRice at ang probinsya ng Isabela at ang mga municipal at city local government units ng Isabela. Sa pangunguna po ng ating municipal agriculturists at ang ating pong mga SOA coordinators. Isang espesyal na pagbati rin po sa iba't ibang division offices ng NIA Region 2 at ng NIA Maris. Hello din po dyan sa Isabela Irrigation Management Office o IMO dyan sa may Tumawini, Isabela. At maraming salamat po sa malaking ambag sa pamamagahagi po ng mga learning forms at patuloy na pagpapalaganap po ng kaalaman sa ating pong mga irrigators associations. At syempre, isang taus-pusong pasasalamat din po sa lahat ng ating Facebook Live viewers at taga-subaybay mula sa simula hanggang ngayon. Salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ngayong araw po na to, bilang pagtatapos po ng ating serye, tayo po ay magkakaroon ng recap o pagbabalik tanaw sa lahat po ng mahalagang aralin mula episode 1 hanggang episode 8. Isang pagkakataon din po ito upang sariwain at pagtibayin pa ang mga natutunan natin ukol po sa Rice-Based Integrated Farming System. Isang sistemang makatutulong po hindi lamang upang mapaunlad ang ani, kundi upang mapatatag ang kabuhayan at mapangalagaan po ang ating kapaligiran. Muli maligayang pagdating po sa ating huling episode. Sama-sama po nating balikan at pagyamanin ang mga makabago, praktikal at kapaki-pakinabang na teknolohiya at kaalaman tungo sa isang mas masagana, mas matatag at mas maunlad na agrikultura para sa Rehiyon 2. Linangin ang iyong kaalaman sa pagpapalayan. Alamin ang mga teknolohiya at pamamaraan para makatipid sa pagsasaka at maiangat ang ani at kita. Makilahok sa mga libreng pagsasanay handog ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Marami kang pagpipilian, maaari kang matuto sa pamamagitan ng face-to-face training o kaya ay sa pamamagitan ng mga School on the Air sa radyo at mga webinars sa Facebook at YouTube. Ano pang hinihintay nyo? Bumisita o makipag-ugnayan sa inyong Municipal Agriculture Office o sa Agricultural Training Institute Regional Training Center, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang
At para sa ating unang paksa na tinalakay po ni Mr. Jim Salvador, ang OIC Assistant Center Director at Rice Focal Person ng ATI Region 2, ay ang Palay Check System. So ang Palay Check System po ay ayon sa pagtalakay ni Sir Jim Sel, ang Palay Check System po ay isang integrated crop management system para sa palay. Isa po itong komprehensibong gabay para sa mga magsasaka upang mapataas po ang ani, mapababa ang gastos at masiguro po ang kalidad ng ani. So sinabi ni Ginoong Salvador na ang Palay Check daw po ay hindi lang teknolohiya, kundi isa po itong proseso na sinusuri ang bawat hakbang sa pagtatanim ng palay mula umpisa hanggang anihan. At syempre, ang sentro po ng diskusyon ay ang 9 key checks o ang 9 na mahalagang pamantayan. Sa key check 1 ay ang gumamit ng dekalidad na binhi ng rekomendadong variety. Key check 2, pinatag ng maayos ang lupa. Key check 3, nagtanim ng sabayan matapos pagpahingain ang lupa. Key check 4, sapat na malulusog na punla. Key check 5, sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Key check 6, naiwasan ang kulang o labis na patubig na nakakaapekto sa paglaki ng palay. Key check 7, hindi bumaba ang ani dahil sa mga peste. Key check 8, inani ang palay sa tamang panahon. At key check 9, pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. Ang bawat key check po ay mahalaga mga kamagsasaka dahil ito ang gabay natin upang masigurong masagana at mataas ang kalidad ng inyong ani. Huwag din po nating kalimutan na ang Palay Check ay isang decision-making tool. Tayo mismo po ang may kontrol sa tagumpay ng ating palayan. At yan po ang ating episode 1. At para naman po sa ating episode 2. Mula sa ating pangalawang paksa ay nakasama po natin ulit si Sir Jim Salvador kung saan ay tinalakay naman din po niya ang patungkol sa concepts and principles ng rice-based integrated farming system at ang mga benepisyo nito. Ayon sa kanyang pagtalakay po, ang rice-based integrated farming system ay isa raw sistema ng pagsasaka kung saan ang pagtatanim ng palay ay isinasanib sa iba pang gawaing pang-agrikultura gaya po ng paghahayupan, pangingisda at pagtatanim ng gulay at prutas na may layuning mapataas ang kita ng magsasaka, masigurong may sapat na pagkain sa buong taon, mabawasan po ang gastos sa produksyon at mapanatili ang kalikasan sa pamamagitan ng sustainableng paggamit ng likas na yaman. Ang mga benepisyo ng rice-based integrated farming system ay kinabibilangan ng mas mataas na kita dahil sa maraming pinagkukunan ng pera bukod sa palay. Mas ligtas rin po na kabuhayan dahil may alternatibong mapagkukunan kahit po na magkaroon po ng bagyo at masira po ang ating pong mga palayan. Masustansyang pagkain din po para sa pamilya dahil may sariling gulay, isda, karne at prutas at mas kaunting gastos sa produksyon gaya ng paggamit ng organic fertilizer mula sa dumi ng hayop, mas protektado ang kalikasan dahil sa kaunting paggamit po ng kemikal at pangangalaga sa lupa at tubig at pagkakaroon ng trabaho sa buong taon dahil hindi lamang tuwing taniman o anihan. Ang rice-based integrated farming system po ay isang matalinong paraan ng pagsasaka na kung saan pinagsasama-sama ang palayan sa iba't ibang uri ng kabuhayan. Ito ay nagdudulot ng mas mataas na kita, mas sustainableng kabuhayan at mas ligtas na pamumuhay para sa mga magsasaka at kanilang pamilya. So yan po ang ating pangalawang paksa. At para naman po sa ating pangatlong paksa, dito po sa ating Radyo Eskwela School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System ay ibinahagi naman ni Ms. Rhea Cabus, ang Science Research Analyst po ng DA-NSES, dyan po sa may Abulug, Cagayan, ang patungkol nga po sa rice duck farming, kung saan ito raw po ay isang makabago at epektibong paraan ng pagsasaka, kung saan pinagsasama po ang pagtatanim ng palay at pag-aalaga ng itik
particular po ang Muscovy duck. Dating hiwalay na ginagawa po ang mga ito dahil sa maling akala na nakasisira po ang mga itik sa palayan. Ngunit napatunayang may benepisyo ito sa mga magsasaka. So sa sistemang ito, nakakatulong po ang mga itik o yung mga patuno sa pagpuksa ng peste tulad ng kuhol at insekto, pagkontrol sa damo at pagpapabuti ng lupa gamit ang kanilang dumi bilang organic fertilizer. At nakakatulong din po ito sa pagbawas sa paggamit ng pesticide, pagtaas ng ani at pagdagdag ng kita. Tinalakay rin po ni Ms. Rhea ang katangian ng Muscovy duck. Ito ay omnivorous o kumakain po ng halaman at snail, matibay sa sakit at alternatibo sa baboy at manok bilang karne. Mahalaga rin po ang wastong pangangalaga gaya ng pagbibigay po ng balanseng pagkain, malinis na inumin at pagpapanatili ng kalinisan upang maiwasan po ang sakit. Ipinapakita rin po niya ang pagkakaiba ng layout ng rice duct system kumpara sa rice monoculture at ang mga uri ng kabuhayang pwedeng buuin mula rito tulad nga po ng pagnenegosyo ng itlog, balut, karne at buhay na itik. Sa kabuuan po ay mas mataas ang kita at mas mababa po ang gasto sa sistemang rice duct farming kumpara sa pagtatanim ng palay lamang. So yan po ang kabuuan ng ating episode 3, ang rice duct farming system. At para naman po sa ika-4 po na episode ng ating Radyo Eskwela ay tinalakay ni Ginoong Rafi Ortega, ang Science Research Analyst din po mula dyan sa may DA Cagayan Valley Experiment Station, ang paksa tungkol po sa mung bean after rice production, na kung saan binigyang diin po niya ang kahalagahan ng munggo sa aspeto ng nutrisyon, agrikultura at kabuhayan. At ipinaliwanag niya ang mga benepisyo ng munggo sa kalusugan gaya nga po ng pagiging mayaman sa protina, fiber at mga bitamina, pati na rin po ang kakayahan nitong makatulong sa pagpapababa ng kolesterol at blood sugar. Binanggit din po niya na ang kahalagahan ng munggo bilang abot kayang pagkain dahil ang papel nito sa crop diversification at ang potensyal nitong makatulong sa poverty alleviation sa pamamagitan ng dagdag kita para sa mga magsasaka sa off-season. So kabilang po sa mga itinuro niya ang tamang teknolohiya sa pagtatanim tulad po ng pagpili ng dekalidad na binhi, akmang variety, maayos po na pagpili at paghahanda ng lupa, tamang panahon ng pagtatanim, seeding rate, seeding inoculation, wastong abono, water management, weeding at cultivation, at plant protection laban sa mga peste at sakit gamit ang mga angkop na preventive at control measures. Tinukoy rin po niya ang mga hakbang sa maayos na ani at post-harvest handling, pati na rin po ang tamang pag-iimbak ng binhi upang mapanatili ang kalidad at viability nito. Ang buong talakayan po ay nagtuturo kung paano maging mas produktibo ang lupa matapos ang taniman ng palay habang sabay na pinapalakas ang kita ng mga magsasaka at ang seguridad sa pagkain. At para naman po sa ating panglimang paksa na tinalakay po ni Mr. Lovemar Morales, Laboratory Technician 2 ng DA Regional Crop Protection Center 2 tungkol sa mushroom production. Ang kabutira po ay isang mas mataas na uri ng fungi na tumutubo sa mga nabubulok na materyales tulad po ng tuyong dahon at bulok na kahoy. Kaya't epektibo raw ito sa paggamit muli ng mga basurang pangsakahan. Ang kabute ay may mahalagang papel sa integrated farming dahil bukod po sa nutritional na halaga nito, maaari rin itong magsilbing karagdagang pagkakakitaan ng mga magsasaka lalo na sa mga may taniman po ng palay. So tinalakay ang iba't ibang uri ng kabute na angkop sa Pilipinas at kung paano ito isinasama sa diversified farming at ibinahagi rin po niya ang mga kagamitan at proseso sa paggawa ng oyster mushroom, pati na rin po ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpapatubo nito gaya ng temperatura, halumigmig, ilaw, ventilasyon at kalinisan. Ang paggawa ng fruiting bags mula sa paghahalo ng mga materyales, pag-pasteurize, paglalagay ng spawn at incubation ay mahalagang hakbang sa matagumpay na produksyon. May mga iba't ibang option din sa pagtatakip ng fruiting bags upang mapanatili po ang angkop na kondisyon ng pagtubo ng kabute. So sa kabuuan, ipinakita po sa diskusyon kung paano maaaring
mapakinabangan ang mga tirang materyales mula po sa palayan upang mapalawak po ang ani at kita sa pamamagitan ng mushroom production bilang isang komplementaryong bahagi ng integrated farming system na sadyang angkop sa mga magsasakang Pilipino. At sa pang-anim na paksa na tinalakay ni Dr. Maury Antoringan, Senior Agriculturist at Livestock Vocal Person po ng ATI Region 2 tungkol sa Rice, Livestock and Poultry Integration, ipinaliwanag po niya ang pagsasanib po ng paghahayupan at manukan sa tradisyonal na pagtatanim ng palay na nagbibigay ng maraming benepisyo tulad po ng dagdag kita mula sa karne, itlog at gatas. Mas mataas po na ani at dahil sa natural na pataba mula sa dumi ng hayop, kontrol sa peste at damo gamit ang mga itik at manok, pagpapayabong po ng lupa sa natural na paraan, at mas malinis na kapaligiran dahil sa muling paggamit po ng farm waste. So kabilang po sa mga kombinasyong maaaring gawin ay palay na may itik, manok, baboy, kambing o baka. Gayunpaman, may mga hamong kinakaharap daw po tulad ng kakulangan sa puhunan, kaalaman, oras at tamang pangangalaga sa hayop. Kaya naman inirekomenda po niyang pag-aralan muna ang teknolohiya, magsimula sa maliit, gamitin ang lokal na resources at sumali sa mga kooperatiba upang maging matagumpay sa ganitong uri ng pagsasaka. Sa ikapitong episode po ng Radyo Eskwela, tinalakay naman po ni Miss Sharon Israel Celino, isang aquaculturist na mula po dyan sa DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2, ang patungkol naman po sa rice fish culture bilang isang alternatibong solusyon po sa mga kinakaharap na suliranin sa agrikultura. So ilan po sa mga nagbanggit po niya na problema ay ang mababang growth rate sa sektor, lumalalang malnutrisyon, tumaas na gastos sa produksyon, at mababang kita po ng mga magsasaka. Kaya bilang tugon, ipinakilala po niya ang rice fish culture na makakatulong po upang mas mapataas po ang kita ng mga magsasaka at mapabuti ang nutrisyon ng mga komunidad. So sa kanyang presentasyon po, ipinaliwanag po niya ang mga angkop na uri po na isda para po sa sistemang ito. Gayon din po ang iba't ibang uri ng culture system, gaya nga po ng alternate, rotational, simultaneous at modified rice fish culture systems. So isa sa mga mahalagang bahagi po ng simultaneous culture ay ang paggawa po ng trench o kanal na katumbas ng 10% daw po ng kabuuang sakahan. So ang trench ay isang kanal po na ginagawa sa loob ng palayan na nagsisilbing pong pahingaan ng isda tuwing may matinding init or lamig. Silungan din po ito sa tuwing may inilalagay na abono o pestisidyo, daanan para sa mas malayang paggalaw po ng isda sa loob ng palayan, at catch basin o imbakan po ng isda sa panahon ng anihan. So may 4 na uri po ng trench na maaaring gamitin sa rice fish culture. So una po dyan ay ang peripheral trench na ginagawa po sa paligid ng palayan, bagamat nakatutulong po ito sa pagpigil po ng infestation ng daga. Mas malaki po ang lupaing nasasakop po nito, kaya mas kaunti ang posibleng ani po ng palay. At ikalawa ay ang center trench na hinuhukay po sa gitna ng palayan. Ito ay mas maliit ang sakop at mas mababa po ang gastos sa konstruksyon, kaya't mas epektibo to sa paggamit po ng lupa. Kaya ang ikatlo naman po ay ang T-trench o yung pinagsama po ang peripheral at center trench, at ang ikaapat po ay ang pit style kung saan isang malalim na kanal ang ginagawa sa gitna ng palayan upang magsilbing pahingaan raw po ng isda. So bago po natin simulan yung rice fish culture ay kailangan po nating paghandaan din po ang palayan sa pamamagitan ng ilang hakbang. So kabilang po dito ang pagtaas ng dike or bond, paglalagay po ng drains at weirs o screens upang mapanatili po ang tamang level ng tubig at maiwasan po ang paglabas ng isda. Pagpapatuyo po ng lupa, paglalagay ng apog o pagpapakawala ng tubig at paglalagay ng abono, at ang mga isda ay maaaring ilagay rin po sa palayan 8 araw pagkatapos po ng transplanting ng palay o 1 buwan pagkatapos ng direct seeding, depende po sa sistema ng
pagtatanim. Sa huling bahagi po ng kanyang presentasyon, ibinahagi rin po ni Ms. Salino ang cost and return analysis na kung saan makikita na mas mataas po ang posibleng kita ng mga magsasakang gumagamit po ng rice fish culture kumpara po sa tradisyonal na pagsasaka ng palay. So, binanggit din po niya ang kahalagahan ng supplemental feeding upang mapanatili po ang kalusugan at paglaki ng mga isda, at sa kabuuan ang rice fish culture ay isang epektibong estratehiya na maaaring magbigay ng karagdagang kita sa mga magsasaka habang tumutulong sa pagsugpo sa malnutrisyon at pagpapaunlad ng agrikultura. At para naman po sa ating panghuling lecture na tinalakay ni Mr. Cupido Sabatin Jr. ay ang patungkol nga po sa ating biomass recycling and management and vermicomposting. So, tinalakay po ni Sir Cupid ang kahalagahan ng biomass tulad ng dayami ng palay o rice straw, ipa ng palay o rice hull at ugat na maaaring gamitin po sa iba't ibang paraan tulad ng pagsasaka, paggawa ng bioenergy, pagmumulsa or mulching, pakain po sa hayop, paggawa ng compost at vermicompost at mushroom cultivation sa pamamagitan po ng biomass management. Ang mga organikong basura po ay naisasama po muli sa kalikasan at nakatutulong po ito sa pagpapanatili ng sustainableng pagsasaka. Ang vermicomposting naman po ay isang proseso ng composting na gumagamit ng bulate mula sa Latin word na vermi para tunawin po ang mga biodegradable na materyales. So mahalaga po ang mga bulate sa lupa dahil sila po ang nagpapayaman ng lupa sa pamamagitan ng pagbibigay ng organic matter. So sa buong mundo raw po ay may 4,000 species ng bulate at mahigit 400 lamang po ang nasa Pilipinas. So kabilang po sa mga katangian ng bulate ay ang pagiging hermaphroditic o paghinga sa balat, pagiging aktibo sa gabi at migratory behavior. So tinalakay rin po niya ang mga hakbang sa paggawa ng vermicompost na una, pumili raw po ng angkop na lugar. Number 2 ay tipunin po at ihanda ang mga materyales. Number 3, gumawa ng compost beds. Number 4, ilagay po ang mga bulate. Number 5, panatilihan po ang kondisyon ng kama. At anihin ang vermicompost pagkatapos daw po ng 30 to 45 days. So, ang vermicompost po ay kilala bilang isang epektibong soil enhancer at bioactive fertilizer, lalo na para sa organic farming dahil ang presyo ng isang sako or 50 kilos ng vermicompost ay nasa 200 pesos to 250 pesos, habang ang isang kilo naman po ng bulate ay nagkakahalaga po ng 500 to 750 pesos. So, sa pagtatapos po ay binigyang diin po ni Sir Cupid na sa pamamagitan ng composting, ang mga organikong basura ay nag-aagnas ng maayos at ang mga sustansya ay nagiging available sa mga tanim na mahalaga po para sa mas masustansya at murang paraan ng ating pagsasaka. Linangin ang iyong kaalaman sa pagpapalayan. Alamin ang mga teknolohiya at pamamaraan para makatipid sa pagsasaka at maiangat ang ani at kita. Makilahok sa mga libreng pagsasanay handog ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Marami kang pagpipilian, maaari kang matuto sa pamamagitan ng face-to-face training o kaya ay sa pamamagitan ng mga school on the air sa radyo at mga webinars sa Facebook at YouTube. Ano pang hinihintay nyo? Bumisita o makipag-ugnayan sa inyong Municipal Agriculture Office o sa Agricultural Training Institute Regional Training Center, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. At yan nga po ang ating mga naging talakayan at mga resource person sa loob ng isang buwan po natin na pag-aaral po dito sa ating Radyo Eskwela. At dito na nga po nagtatapos ang ating huling episode ng ating Radyo Eskwela School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Maraming pong salamat sa inyo pong walang sawang pakikinig, pag-aaral at pakiisa sa ating programa. Paalala lamang po, galingan po ninyo sa inyong post-test dahil mahalaga po ito bilang bahagi po ng inyong pagtatapos. So, kukunin din po ng aming team, ang ISS team, ang mga enrollment forms sa mga munisipyo po at ng ating pong participating LGUs. At magbibigay rin po kami ng
t-shirts bilang pasasalamat po sa inyong partisipasyon. At alam ko inaabangan na rin po natin ang inyo pong graduation na nakatakdang gawin nga po ngayong buwan ng Setyembre. So antabayanan na lamang po natin ang mga announcements sa mga group chats ng bawat agricultural, ng bawat IEs po ninyo. No? Alam ko meron ko po kayong mga group chats. So mag-announcement na lang po dyan kung kailan po ang pinal na date ng ating graduation. At syempre maraming salamat po sa lahat po ng ating mga umantabay dito po sa ating programa. Sa ngalan po ng aming OIC Center Director, Dr. Clarice Marayag Alaska, lubos po ang aming pasasalamat sa mga ahensyang katuwang po natin sa matagumpay na pagsasakatuparan ng programang ito. Ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at ang mga experiment stations, ang NIA Maris, ang NIA Region 2, PhilRice at ang ating mga naging resource person at syempre ang probinsya ng Isabela, ang mga municipal local government units ng Isabela sa pangunguna po ng ating mga municipal agriculturists at syempre ang ating pong mga school on the air coordinators at kayong mga magsasaka na Irrigators Association. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating programa. Muli ako po si Jolina Sanchez, ang inyong naging tagapaghatid ng kaalaman at impormasyon. Nagpapaalam na may dalang taus-pusong pasasalamat. Magkita-kita po muli tayo sa ating pong graduation day at sa mga programa po na hatid ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay kayo mga magsasakang Pilipino. Paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagkasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito.